nakatikim ng sampal sa isang pusa, istisupalpal sa isang pusa, itong si Trillanes. Dahil kagaya ng inaasahan po natin, wala naman talagang matinong sasabihin itong sundalong kanin sa Duterte at sa Davao. Kaya nga naman sinabi ni Congressman Miao Miao, nakakatakot talaga pumunta sa Davao kasi parang Singapore na. So pinagmamayabang ni Congressman Kiko Barsaga ang kagandahan ng Davao, kabaliktaran sa sinasabing nakakatakot ni Trillanes. At alam nyo mga kababayan, patuloy pa rin kasi ito, yung mga propaganda ni Trillanes. Nakita nyo naman kung paano nila ginawang sinungaling yung numbers ng sinasabing kayamanan ni Vice President Sara. Tandaan natin ha, yung ginagawa nila ito sa mga Duterte o sa Davao man, ay talagang gusto nilang sirain. Dahil ang pinakamalakas na magiging contender ng kanyang darling ng kanyang amo na si Risa Hontiveros ay si Vice President Sara. At ang mga numero na pinalabas nila sa AMLAC ay puro fake at walang kastutuhanan. Sinungaling lahat. At yan ay ginamit na nila noong panahon ni Tatay Digong. Kaya nga naman, desperado po sila na gusto nilang humarap si BP Sara kasi nga gusto nilang ipahiya. Sila napapahiya kasi hindi humaharap si Vice President Sara. Pupuntahan natin yung ibang topic na yan. Kaya na sinasabi ko mga kababayan, Mr. Trillanes, sobrang gigil na mapapagsak nila si BP Sara. Kasi last March 2016 na survey, nangunguna na naman po si BP Sara at yung pumapangalawa na si Leni Robredo, ngayon lang nag-anunsyo po na hindi na daw siya tatakbo sa pagka-presidente at mag-focus na lang daw po siya sa kanyang lugar sa Naga City. And ngayon, tinutulak ni Sundalong Kanin, itong si Leni Robredo, na endorso daw itong kanyang darling yung kanyang amo, na si Risa Hontiveros, para tumaas daw sa survey. Kasi mga kababayan, kulilat at kulilat pa rin, kahit nagtatumbling, nag-split na po itong si Risa Hontiveros. At kunwari, hindi nakikialam sa impeachment, pero excited na po na umakyat ang impeachment sa Senado. Dahil yun lang yung kanilang paraan para matalo nila si Vice President Sara sa impeachment. Pero tandaan natin mga kababayan, hindi pa pinanganak yung tatalo sa ating Vice President Sara Duterte. And mga kababayan, kahit anong gawin nila, tandaan natin, kahit kay Tatay Digong, kahit pinakulong nila, numero 1 pa rin na pinagkakatiwalaan ng taong bayan. So, itong si Marcos, Trillanes, itong mga dilawan, ay walang pinagkaiba. Pareho po sila na kumakain ng sariling sukat tae nila. So, palagay nyo, kaya ba nilang talonin si BP Sara? Malamang hanggang propaganda na lang sila. Di ba, Congressman Miao? At sa pagpapatuloy ng ating update mga kababayan, nireject umano ni Boying Remulla yung settlement offer nitong si Martin Tambaloslos Romualdez. So hindi sila nagkasundo, kaya tuluyang na-freeze yung mga account ni Martin Romualdez at tuluyan din po siyang nagkaroon ng hold departure order mga kababayan. So ngayon, saan pa hahantong ang mukhang personala na atake ni Boying Remulla at ni Martin Romualdez? Anyway, ilan nga ba yung mga ari-arian na naka-hold na kay Martin Tambaloslos Romualdez? So mayroong pong 30 million na Forbes Parks Mansion. Barya lang yan sa kanila dahil billion-billion ang pera ng mga ito. 35 bank accounts linked to Martin Romualdez. I think yung mga bank account na yan is baka wala ng laman yan. Kasi tandaan natin mga kababayan ha, ilang taon na ang pinag-uusapan na involved si Martin Romualdez sa napakalaking skandalo ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Pati na rin yung pag-iipit ng budget ng opisina ng ating Vice Presidente at yung pagtatapyas ng budget sa ibang ahensya ng gobyerno at ganun din sa mga kapwa nila kongresista na hindi nila kalyado. Siyempre kasama dyan si Congressman Pulong Duterte. So matagal na ito. So kung hindi sila nagkasundo, malamang pinagbabawasan o baka tinanggal na ni Martin Romualdez ang laman ng kanyang bangko.
Ngayon, dahil mukhang hindi sila magkasundo, ang gusto ngayon ni Martin Romualdez ay mag-inhibit itong si Boying Rimulya sa kaso na ipinapile sa kanya. So maganda rin naman ito mga kabayan na sila po ay nag-away-away dahil yung magbibenefit nito ay ang mga ordinary Pilipino. Dahil siyempre maglalaglagan po sila, bubulgaran po sila ng kanilang sariling amoy. Ngayon, ang gusto nga sana natin na tuluyan ng mahuli din itong si Saldico at mapabalik sa Pilipinas at malaman natin pagpapanindigan niya yung kanyang naunang mga testimonya lalo na po sa delivery ng mali-malitang pera. Which is tayo ay naniniwala na yung mga Marines ay hindi po nagsisinungaling. Kaya ang pagdidinay ni Martin Romualdez na wala siyang kinalaman, ang may kinalaman si Saldico at si Chis Escudero, at yung hindi niya pa binabanggit yung pangalan ni Bongbong Marcos, pero binabanggit niya nga na hindi lang siya yung nag-a-aproba ng budget. Siyempre, yung isa sa pinaka nag-a-aproba ay si Bongbong Marcos. Pero sa ngayon, dinidiray pa lang Malacanang at sinasabing, ay, hindi yon si Bongbong ang tinuturo or tinutukoy ni Martin Romualdez. Pero, pupunta tayo dyan. Makakarating at makakarating dyan, mga kabayan po natin. Eh, kung titingnan natin, ito ang rason kung bakit yung House of Representatives ay gigil na ma-impeach si Vice President Sara. Alam nyo, yung House of Representatives ngayon, actually tahimik din po sila. Yes po, napakatahimik nila ngayon sa usapin ng involvement ni Martin Romualdez. Yung dating, salamat kay Speaker May Akap, salamat kay Speaker May Tupad. Papansin ko ngayon, medyo tumahimik na mga kababayan po natin. Medyo lumaylo na itong mayayabang na talagang ang tapang, ang yabang, no, magpapasalamat sa kanilang speaker dahil di umano kay speaker may akap, may tupad, may AX at bumabaha ng ayuda. Actually, ito nga inaantay natin na muling ipagmamayabang nila yung mga ganyang klaseng salamat kay speaker, may akap, may tupad. Pero ngayon, nasaan na kaya yung mga ito? Mga kababayan natin, bakit sila ngayon ay mukhang tahimik? Tahimik sila sa pagsalita ni Martin Romualdez. Diba? Pero pagdating po dito sa impeachment, ay walang humpay po ang kanilang gigil na nararamdaman. So, pati itong mga fake na mga affidavit, report ni Martin Romualdez ay talagang ginagamit pa nila. Pero sabi pa balik tayo dito kay Boying Rimulya. Former Speaker Martin Romualdez's assets have already been frozen. There is already a press order. So, wala na. So, na-press na. No, may whole departure order na siya. And tuloy na yung kaso, mga kababayan po natin. And sa pagbabalik, pag-usapan naman natin, Chis Escudero. Dahil mukhang tuloy-tuloy na ito. At iba yung nakikita ko dito Hindi lang dahil gusto nila may managot, dahil malapit na ang suna ni Bongbong Marcos. Kaya ang tanong natin, itong mga pag-file ng kaso, pag-freeze ng assets, pang suna lang ba? Yan ang ating pag-uusapan. Ito na ang sinasabi natin na sa pagpapatuloy ng ating update, nag-request na si Boying Rimulya ng whole departure order laban po kay Chis Escudero at ang kanyang kaibigan na si Maynard Ngo. Kaugnay din po ito sa flood control investigation na nangyayari. Si Chis Escudero ay kasama na rin po sa kinasuhan sa flood control project. So, kasabay po ng pag-file din ng mga kaso, pag-press ng account nitong si Martin Romualdez. Pero kay Chis Escudero, sa ngayon, wala pang mga nakapress na account kay Chis Escudero. Pero siya po is kailangan niyang humarap sa isang investigation, lalong-lalo na sa kasong plunder, graft, and bribery na ipinail sa kanya ni Boying Rimulya. So, mga kababayan po natin, habang nalalapit na yung suna ni Bongbong Marcos, mukhang dahan-dahan niya na po na nilalaglag yung kanyang mga kaalyado. Sino pa ang susunod na ilalaglag nito? Hiningi na rin ni Boying Rimulya yung mga salin ng di umano'y mga kontraktor sa House of Representatives.
Sa ngayon, mukhang wala pang panibagong update patungkol doon sa mga hiningan ng SALN. Ulitin din po natin mga kababayan ha, yung SALN ay talagang hindi mo makikita dyan kung may mga pagnanakaw na nangyayari. Dahil lahat po yan is recorded. Siguro, may mga questionable sa paglobo ng kanyang kinita. Pero sabi nga ni Vice President Sara, yung nakaw ay hindi nilalagay sa bangko. Yung nakaw ay nasa malita. Kaya kung gusto ni Boyeng Rimulya na talagang matukoy kung sino yung mga magnanakaw, kung sino yung may mali-malita, dapat ito na yung pagkakataon na ikonsidera ni Boyeng Rimulya at wag na kunwari. Ano? Konsidera niya na yung 18 na Marines dahil nandun ang tunay na ebidensya. Wag niya nang i-cover up dahil ba yung sa 18 na Marines o sa 18 mga sundalo, kasi hindi lahat Marines, nababanggit si Bongbong at nababanggit pa yung ilang mga kaalyado niya. So, kung talagang patas po sila, dapat lahatin na po nila. Huwag yung pangsuna lang. Kasi baka mamaya, ipipress yung account, under investigation, may whole departure order. Dahil nalalapit na yung suna. Tapos pagkatapos ng suna ni Bongbong, itapos na. Mukhang wala na namang update. Tapos balik na naman sa panggigipit ng mga Duterte at ng Duterte ally and Duterte supporters. So wag naman ganon. Kaya tayo po hindi natin ito titigilan. Tayo po ay magpapatuloy sa pagbumonitor at sa pagbibigay ng update, komento, opinion sa inyo lahat patungkol po sa usapin ng korupsyon. Pera ito ng taong bayan. Kaya para magkaroon ng hustisya ang taong bayan, dapat makulong silang lahat. Kaya dapat protektahan din natin si VP Sara. Kaya yan po yung rason kung bakit si VP Sara ay hindi nila tinitigilan sa impeachment na yan. Kasi makukulong sila. Tama? Sabi ko sa'yo, tama eh.